linangin mo ang kumpiyansa mo sa sarili. Mataas nga ang kumpiyansa mo, wala ka namang ginagawa. Magandang araw po, si Catering ng Catering LPG Trading at Bigas LPG Store. Muli ay pagkwentuhan po natin yung mga mahalagang kaganapan na issue sa atin pong industriya ng pagtatangkihan. Ayan. At nung mga nakaraang araw ay naging abala po ang DOE, PNP, CIDG na sa pagsalakay po nito pong mga, sabi nga natin, ng mga nambabalahura sa Republic Act 11592 o kung tawagin ay LIRA or LPG Industry Regulations Act. At muli nating pinasasalamatan at pinagpupugayan ito pong DOE, PNP, CIDG at ng iba pang mga LGUs na katulungan nito pong ahensyang DOE at PNP na ito upang mabigyan ng leksyon ito pong mga mahihinang nilalang, mahihinang diskarte at sa kabila ng kanilang pagiging bilyonaryo at mga malalaking player sa industriya, sila pa itong hindi gumagalang sa 11592, no? Nasa halip na sila yung magpakita ng ehemplo upang sundin itong 11592 ay sila pa yung nangunguna upang labagin ito pong tinatawag ng mga regulasyon sa ilalim po ng 11592, katulad na lamang po ng illegal refilling, no? Diyan, ito po yung mga planta na palibasa hindi sila authorized ng mga brand na ito, pero dahil sila mahina ang kanilang resistensya sa tukso ng pagiging ganid at gahaman sa kita, sa tubo, sa pera, lahat ng brand na dadalhin ng hampas lupang tangkero kinakargahan dito. Ito namang hampas lupang tangkero na ito, mahina rin nila lang, mahina ang diskarte. Ang diskarte niya ay nagagamit, nalilihis sa maling kaparaanan. Ito yung natutukso rin siya sa kita, sa tubo, no? Dahil ang justification niya napakamahal magpakarga sa Petron, napakamahal ng Solen, napakamahal ng Rigasco, napakamahal ng ganito, kaya yon ang kanyang inaalagaan sa kanyang isipan kung bakit siya ay nagpapakarga dito sa mga planta na ito na monster or buitre din. Ngayon, sinasabi nga po natin sa mga kasamahan nating tangkero, lalong-lalo na sa mga nagsisimula, no? Kapag ang mga kaparaanan at proseso at mga kakontrata natin na nakapalibot sa ating hanap buhay, sa ating pagsisikap, mga iligalista, mga buitre, mga monster, wala ho, hindi ho magtatagal yan. At sabi nga sa hindi sustainable yan, hindi stable yan, at ilalagay niya lang sa peligro, sa alanganin, no, ang iyong pagsisikap sa buhay. Tandaan po ninyo yan. Huwag ho kayong matukso sa kita, sa tubo na ibibigay ng mga hindi kumukuha ng permit, ng mga nagpapakarga ng mga brand at mga hindi nagre-require ng kontrata ng mga planta, at nagkakarga ng mga generic. Huwag ho kayong matukso dyan. Huwag nyong hintayin na kayo po ang malagay sa front page at kayo po ang pag-usapan sa industriya. Kanya ho tayo isang hampas lupa, alam naman natin, limitado rin yung kapital natin. Abay, ingatan na po natin. Magpasalamat na tayo, nabigyan tayo ng pagkakataon ng industriya na maging kabahagi ng industriya sa pagtatangkihan. Mahina lamang ang discarded kalooban mo. Dinadala mo lang kasi, sabi nga ni Catering, linangin mo ang kumpiyansa mo sa sarili. Ngayon, hindi lamang paglinang, hindi lamang teorya, itong tinatawag nating linangin ang kumpiyansa. Mataas nga ang kumpiyansa mo, wala ka namang ginagawa, hindi ka naman nagmamarket ka nga, hindi ka naman pasensyoso, hindi ka naman matyagain. Ang gusto mo, pag nagmarket ka, 1 hanggang 2 araw, kuha mo na siya.
At ang pagmamarket mo, more on nakafocus sa price, pababaan ng presyo. Oh, di ba? Ilagay natin yung pagbaba ng presyo sa tamang eka nga ay sitwasyon. Oh, halimbawa, senior citizen siya, o hindi ba magbababa ka ng presyo diyan? Halimbawa, kapitbahay mo siya, o hindi ka ba magbababa ng presyo diyan? O halimbawa, siya ay isang PWD, hindi ka ba magbababa ng presyo diyan? Suking-suki mo siya, gusto mo siyang alagaan, hindi ka ba magbababa ng presyo diyan? Karinderya siya, hindi ka ba magbababa ng presyo diyan? Iyan po ay mga halimbawa ng ginagawa nating pagbababa na hindi naman kung nagbabaka ay hindi na maganda. Iyan ay itinatama lang natin, no? Dahil isinusustain lang natin at binibigyang hustisya lang din natin yung pagbibigay natin ng presyo. Di ba? Kaya nga yung sinasabi na nagbababa ng presyo, huwag kayo masyadong nagre-react doon. Walang negosyante, walang katulad ng mga katulad natin na nasa retail business na hindi nagbababa ng presyo. But not to the point na magbababa ka ng presyo na niloloko mo na yung negosyo mo, na mas malaki pa yung gastos mo kaysa doon sa presyo. Ba hindi. Tandaan mo, marami pong mga kaakibat na gastusin na nakapaloob sa isang tangke. Magde-deliver ka, magbabayad ka ng rider, napaplatang ka, nagbabayad ka ng gasolina, maintenance ng motor, yung sinasabi nga natin, yung oras na itatravel mo, gaano kalayo, back and forth, gaano kalaki yung tangke na i-deliver mo. Yung mga bagay na dapat nating i-justify na huwag tayong bibigay. Pagka ganun, sabi nga natin, kawalan ng tiwala sa sarili yan. At inuulit natin na huwag kang magmadali. Kung nagtayo ka ng ganito, nagmamadali ka, yan ang nagiging dahilan kung bakit madali kang pasukin ng pagiging illegal. Kasi nga, nanlulumo ka agad dahil mahina ang benta, dahil ganito. Tandaan ninyo, no? Sabi nga natin, sa stock exchange nga, bumabagsak. Ang Amerika nga, ekonomiya ng Amerika, bumabagsak pag nakakaranas din ng krisis. Katulad po natin, tayo po ay totally dependent sa iba't ibang bansa sa pagkuha po ng crude oil. Apektado po tayo dyan, yung industriya natin. Wala ho tayong production dito sa Pilipinas ng crudo. Ngayon, mabuhay pa, hindi pa maayos ang usapan ng Iran at Amerika. Nagkakaroon pa rin ng gera. Wala pang nangyayaring peace deal. Dahil matigas din ang Iran at ang Amerika naman ay pinaninindigan ng kanyang pagiging hari pagdating sa lupig. Natural, di ba? Tayo naman 90% sabi nga sa statistic nanggagaling po dyan sa Persian Gulf ang ating mga produkto sa langis. Ngayon, hindi naman tayo mawawalan, no? Marami pa tayong alternatibo. Ngayon lang, siyempre, ngayon pa nga lang na nagkaroon ng krisis, dahil lang sinasabi nila ay nakadepende po tayo sa spot market, kanya, may kataasan pa rin ang presyo natin. Hindi katulad nung tayo bago dumating ang krisis ay nasa 870, nasa 850. Ngayon po, pinakamababa na po natin yan ang 1.2 to 1.350. Yung pong ating mga brand ng independent refillers. Ganun pa man, natural. Dahil na rin sa naramdaman ng taong bayan, ng masa, ito pong bigat sa presyo po ng LPG, nabawasan tayo. Natural na humina ang benta natin. Natural po yan. Doon papasok yung tatag mo, resistensya mo, at yung pagnanais mo na mapanatili yung momentum ng iyong benta. Hindi naman to the point na ikaw ay magbabagsak na. Sa akin nga, di ba? Tayo ay meron din tayong mga tinatawag na sariling diskarte. Paano maging balanse na hindi naman natin sobrang maramdaman itong kahinaan ng benta. Okay? So, ako dati, tatlo yung rider ni Catering. Dahil lahat pong bakasyon, wala pong pasok, natural. Ramdam naman natin yan na talagang bababa ang benta.
may season talaga na wala ko tayong magagawa diyan kundi talagang mahina ang benta. Oh, di ba? So ano ang mga diskarte mo diyan? So meron ako nagpapapasok ako ng isang rider lang sa ilang araw, meron yung dalawang rider. So natatantya ko naman kung anong mga araw na malakas. So doon papasok yung mga rider natin. So something like that, no? Oh. Dahil ganun din po yung ating mga mahal na suki. Talagang eka nga nag-resort into other alternatives. Gumamit ng uling, nasa inakala nila ay mas makatitipid sila. Gumamit ng calandiuse oil at ang iba naman ay nagsipagsarahan. Ngayon, tayo po mga tangkero, hindi ko mo nakaranas tayo ng bigwas ng panahon, bigwas ng industriya. Ang gagawin natin ay tatangkilikin na natin at sasama na tayo rito sa mga gawain pag-iligal. Wala hong patutunguhan yan. At ang mabigat nga niyan at ang masaklap, sabi nga natin, ang nalalagay po sa kahihiyan, nalalagay po sa loob ng rehas, ay yung mga tauhan na siyang madalas nakikita natin na naaabutan ito pong mga PNP CIDG na ito. Kaya siyempre dahil pinasasalamatan natin ang Department of Energy at ang CIDG sa kanilang patuloy na pagsalakay sa mga balahurang mga planta na ito na mga mahihinang nilalang, may kumpiyansa pero lihis ang kanilang kumpiyansa, sinasaluduhan din natin lahat ng mga kasamahan nating tangkero na sa kabila ng bigwas ng industriya ay nananatiling matatag at nananatiling tapat sa batas, no? Hindi naman ho 100%, no? Dahil paminsan-minsan nakakapagbenta rin po talaga tayo ng mga paisa-isang tangke sa mga tangkerong mga pururot o tangkerong magsasako. Pero yan ay may kasamang pagpapayo sa kanila na itigil nila at bigyan nila ng importansya yung offer sa kanila ng industriya. At maglegal sila, simulan nila kumuha ng mga permit. Ayan po yung mga bagay na yan, kung paano natin itinatama. Hindi yung talamak na talagang tayo ay magdadala ng mga tangke, ng mga unbranded, mga generic, dahil sa offer ng kita. Wala ho. Sabi nga natin, mabuhay yung ganyan. Bandang huli, ilalagay niya sa alanganin yung tindahan mo at baka mamaya matigil ka. So muli, maraming salamat at sa kay Congressman Arnel T. Dahil kahit pa paano, namomonitor niya yung opinion ng mga hampaslupang tangkero. Hinggil nga po dito sa talamak na pagtatamper nito pong mga tangke na ito. Tanggap na natin nung araw na ang mga dapat lamang pong i-requalify ay ito pong mga generic or ang mga unbranded o mga generic na dumating nga noong 2007 na ipinakalat sa merkado na ngayon sa ilalim po ng 11592 ay kinakailangan pong i-requalify yan and somebody na dapat mag-assume ng brand ay siya po yung mag-re-requalify. Ngayon, ang mabigat niyan, ito po ay naabuso, no? At ginamit na dahilan para i-justify ito pong requalification process. Tama po ang pagkakaroon ng requalification centers, pag-accredit ng mga requalification centers. Pero po, Ginoong Arnel T. Bossing, amo, alam natin na talagang ginamit ito upang abusuhin. Ang dami ho, lahat na, nagkalat na ho, may mga welding shop na po yan mga yan, may mga workshop na po yan mga yan, na hindi na ho mga generic ang nire-requalify at tinatamper. Okay, so bawat planta na po ay open for swapping dahil hindi na sila bumibili, nakakamura po sila, mag-charge pa sila liban sa pag-charge. Ang nangyayari, lahat po ng mga branded na ito, pagdating po niyan, brand na nung capturing brand, yan po ang katotohanan. Kaya kung hindi ho natin ititigil yan sa lalong madaling panahon, yung bilang po ng generic nung araw na nasa statistic record po ninyo ay posibleng madoble pa dahil lahat po ng ini-import na bagong branded
na-emboss na mga tangke, lahat po yan, sa ilalim pa rin po yan. Pag natanggap po yan ng isang receiving brand, automatic po yan dadalhin sa kanyang requalification shop na hindi pa accredited. Wala akong pakialam doon kahit accredited yan. Ang mahirap dyan, lahat po yan, tatanggalan ng collar yan, buburahin yung mga serial number yan, at mamaya ipapasok yung kanilang mga technical information, yung specification, at gagawin ng sarili nilang brand. Kawawa naman to pong mga namumuhunan. Ako'y nakikisimpatya, sabi nga natin sa mga planta na nagsisikap na makapagparami ng kanilang brand. Ang problema nga, ayun, hindi na bumabalik sa kanila yung mga tangke dahil pag capture ng isang brand, pagbalik niyan, brand na ng capturing brand. Kaya yung bilang ng nasa statistic record po ninyo ay pwede pa hong mag-triple yan. Dahil lahat ng in-import na mga originally embossed para sa isang brand, sa isang marketer, yan po ay magiging brand na ng capturing brand. Kaya paikot-ikot lang po yan. Ang mabigat niyan, ginagamit po natin yung pong interest kuno ng safety ng mga customer. Pero ang mahirap niyan, ang ibinibigay din po pala natin sa kanila ay mga binurang mga original na mga tangke nito pong mga brand na ito. At makikita mo yan, meron na silang metal plate. Okay, tinatanggap po natin yan na yan po ay pinapayagan sa ilalim po ng 11592. Una, sa layunin lamang na mawala po itong mga generic na ito dahil ang sabi ng batas, kinakailangan may managot, may responsable sa maintenance. Pero nangyayari po ay nagiging ano nga po yung tangke. Kawawa, nabubugbog nga po yung tangke. Minsan at kadalasan, doon pa nanggagaling yung singaw sa mga welded parts, lalo-lalo na doon sa mga metal plate na yan dahil na rin sa substandard mechanism na ginagawa po doon sa requalification. Kanya maraming salamat sa ama ng industriya at napapakinggan niya, namomonitor po niya ang boses ng mga maliliit na hampas lupang tangkero. Okay? So ang sabi ng isang kaibigan natin, bossing, mahirap yan. Dahil hindi naman nag-free swapping yung mga brand. Totoo po yan. Kung i-monitor nyo rin po yan, siguro subaybayan nyo rin po yan, ipacheck nyo rin po yan sa Department of Energy, sa DTI, yung sinasabi po ng 11592 na dapat free swapping. Ang nangyayari po, ang aktong totoong nangyayari sa ground ay bilihan po yan, nagcha-charge po yan. Tignan nyo po yan. Marami pong paglabag ang ating pong mga kasamahan sa industriya. Kaya bilang promotor ng batas ng 11592, naaawa man po ako sa inyo dahil alam ko pagod na rin ho kayo. Pero sana wag ko kayong magsawa, no? Na pumunta sa Department of Energy, DTI at CIDG upang pag-usapan nyo po ito, paano nyo po mas lalo ito mapaiigting at maayos ang monitoring sa mga violations na ito. Muli po, magandang umaga at mabuhay po tayong lahat.